Si Yuji ay isang mahinahon at palaban na tamer, ang mga tamer ay inaakalang pinakamahina, kaso lang dahil siya ang bida ay nakahanap sila ng paraan para siya ay maging pinakamalakas. Isang araw habang papunta siya upang tapusin ang isang simpleng quest, nakipaglaban siya sa isang halimaw at iniiwasan ang mga atake nito at sa tulong ng kanyang mga slime, tinalo niya ito at bumalik si Yuji sa guild ng mga adventurer dala ang mga halamang gamot na kanyang nakolekta, na ikinagulat ng lahat kasama na ang receptionist at iba pang mga adventurer na inakalang mahina siya. Sinabi ng boss ng guild na siya ay isang hindi pangkaraniwang tamer, ngunit biglang may lalaking dumating na tumatakbo at nagbalita tungkol sa mga usok na senyales na nakita sa kagubatan. Kinontak ni Yuji ang kanyang mga slime sa kagubatan at sinabi nila sa kanya na libo-libong halimaw ang paparating sa lungsod mula sa bawat direksyon. Hinikayat ng boss ng guild ang lahat na tumakas, ngunit voluntaryo ang mga adventurer na protektahan ang bayan at alam nila na walang pag-asang manalo, ngunit lumabas si Yuji at sinabing kaya niyang gawin ito. Kinuha niya ang isang malaking buto ng dragon mula sa bibig ng slime, sinasabing gamit ang kanyang espesyal na kakayahan bilang tamer ay kaya niyang likhain ang apoy ng dragon gamit ang butong ito, kahit isang beses lang at patayin ang lahat ng halimaw. Inakala ng lahat na imposible ito, ngunit sinabi ng taong parang pineapple na dapat silang magtiwala kay Yuji dahil nakita niya ang kanyang mga slime na naglalabas ng apoy. Nagtulungan ang lahat habang namamahagi sila ng gamot sa mga tao sa bayan at ang mga adventurer ay kumuha ng kanilang posisyon para mapigilan ang mga halimaw sa labas ng gate. Tinawag ni Yuji ang kanyang ibang alaga at lumitaw ang isang maangas na lobo na may dalang slime sa likod nito, at binigyan niya ng mahika ang lobo para tumakbo ng mabilis. Siya mismo ay nasa mataas na lugar, tinatanaw ang battlefield habang ginagamit ng mga adventurer ang espesyal na shrapnel grenades para patayin ang mga halimaw at sa kanila hinarap gamit ang kanilang mga espada at pana. Pagkatapos, ibinalik ni Yuji ang buto ng dragon sa loob ng slime dahil palamuti lang pala ito at sinabi niyang matatapos niya ito sa loob ng 15 minuto, gamit ang espesyal na kakayahan ng sage na tinatawag na Magic Maker. Maraming holographic tabs ang lumitaw sa harap niya at hindi ko alam kung paano niya kinakaya lahat ng mga tabs na ito, dapat may magtanong sa kanya tungkol sa specs ng kanyang PC. Habang pinagsasama-sama ni Yuji ang iba't ibang uri ng mahika upang lumikha ng isang makapangyarihang spell, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isa niyang kasamahan na isang dryad at ang kanyang team ay nakakita ng isang kahina-hinalang lalaki. Ginamit ni Yuji ang slime bilang kamera at natuklasan na ang lalaki ay may ginagawang kakaiba gamit ang isang lantern at isang makapangyarihang magic stone. Naging napakadelikado nito kaya nagpa siya si Yuji na agad itong asikasuhin kasama ang tulong ng dryad at ng mga slime. Tumalon ang mga slime sa isang puno at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kakayahan upang ilipat ang kanyang mahika sa kanila at pinapabagsak ang lalaki gamit ang isang magical net. Pagkatapos ay naglagay siya ng barrier sa paligid ng bato bago niya tinanggal ang sumpa dito at ginawang isang pangkaraniwang bato. Hiniling niya na dalhin ang lalaki pabalik para sa interogasyon ngunit sumigaw ito ng slogan ng kanyang teroristang organisasyon bago uminom ng lason at mamatay. Samantala, dinala ng Proud Wolf ang slime sa bayan at hinati ni Yuji ang mga ito sa mga team para tulungan ang mga adventurer. Hinati niya sa kanila ang mahika ng fireball at pinaulanan nila ng apoy ang mga halimaw. Naging mas kumpiyansa ang lalaking pineapple at iba pang mga adventurer dahil sa dumating na tulong. Ang receptionist ng guild ay nagmasid kay Yuji at namangha siya nang makita itong nagkakast ng spells, ngunit hiningi niya rito na tawagin ang mga adventurer dahil may malaki siyang gagawin. Inutusan niya ang kanyang mga slime na magposisyon sa labas ng bayan sa pantay na distansya. Saka pinasa ang kanyang mahika sa kanila upang likhain ang isang higanteng barrier sa paligid ng bayan. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang makapangyarihang mahika na tinatawag na Hellfire of the Mice mula sa barrier, na nagwasak sa mga halimaw sa kagubatan at sa lahat ng nasa daanan nito, ngunit hindi ito sapat upang tuluyang mapuksa ang lahat ng halimaw at nanghihina si Yuji dahil kinailangan niyang isakripisyo ang kanyang HP para gamitin ang higit pa sa kapasidad ng kanyang mana. Wala siyang ibang pagpipilian kundi gawin ito muli, upang iligtas ang bayan at muling ginamit ang barrier at hellfire magic upang talunin ang lahat ng monsters at saka siya nawalan ng malay. Gumaling siya makalipas ang ilang araw at habang dinalhan siya ng pagkain ng receptionist, narinig niya ang selebrasyon sa labas at nalaman niyang bayani na siya ngayon.
Iniwan siya ng receptionist na sinabihang magpahinga subalit nang bumalik ito sa gabi para magbigay ng dagdag na kumot, wala na si Yuji sa bayan dahil ayaw niyang makakuha ng atensyon. Sinabi ng receptionist ito sa boss ng guild at sinabi niyang umalis na ang bayani ng bayan na kanyang niligtas ng walang katanyagan o pera, ngunit nalaman niya na ang lalaki sa kagubatan na may kristal ay kabilang sa cult ng Blue Moon of Salvation, na kumakalat sa buong kontinente. Iniwan ni Yuji ang kanyang slime doon bilang spy at narinig niya ito habang papunta siya sa susunod na bayan. Kapansin-pansin ang kanyang grupo sa bagong bayan at gutom na gutom din sila kaya bumili siya ng karne para sa kanila. Pagkatapos, pumunta siya sa guild ng adventurer sa lungsod ngunit hindi sila karaniwang kumukuha ng tamers at nakapagrehistro lang si Yuji dahil sa kanyang tracking skills na mataas ang pangangailangan. Habang tinitingnan niya ang listahan ng trabaho, may isang grupo ng mga adventurer na gustong kuhanin siya sa kanilang party dahil kailangan nila ng tracker. Mayroong isang dagger user na si Ross, isang archer na si Tina, at isang spear user na si Lisa. Hindi gusto ni Ross ang mga tamers, kaso pinapaalala sa kanya ng mga babae na hindi maganda ang reputasyon niya dahil madalas nawawala ang kanyang mga kasamahan. Gusto nila si Yuji sa kanilang party at pinilit si Ross na tanggapin siya o kung hindi ay masipa siya palabas. Ganoon na lang, sumama si Yuji sa kanilang party at sila ay nagtungo sa misyon upang hanapin ang Earth Dragon na nagtatago sa malapit na kagubatan. Ginamit niya ang kanyang lobo at slime para matukoy ang mga halimaw sa lugar at namangha ang grupo sa kanyang kakayahan sa pagsubaybay. Nagmamadali si Ross patungo sa unang grupo ng mga halimaw na kanilang natagpuan at pinatay niya ang lahat ng mag-isa at saka sinabing tumaas na ang tingin niya kay Yuji. Sa gabi ay nag-usap sila tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa pakikipagsapalaran at mukhang alam ni Ross ang kanyang ginagawa bilang isang veterano at nag-alok pa na magbantay sa gabi habang natutulog si Yuji. Nanaginip si Yuji tungkol sa unang pagkakataon na dumating siya sa mundong ito, kaso sa kanya nalaman ang tungkol sa pagiging tamer at na-tame niya ang kanyang unang slime sa pamamagitan lang ng paghipol dito. Ang slime ay nagdala sa kanya sa isang cabin sa kagubatan na puno ng mga libro at nang kunin ni Yuji ang isang libro, natutunan niya ang mahika sa pamamagitan lang ng pagbabasa nito at pagkatapos ay lumapit sa kanya ang iba't ibang uri ng slime na gusto ring matame. Sa sandaling na-tame niya ang mga ito, nagsimula silang magbasa ng mga libro at nakakuha ng mga kasanayan at automatikong naipasa ang kaalaman kay Yuji na literal na wala namang ginawa para maabot ang antas na iyon. Iyon ang simula ng kanyang paglalakbay at isang linggo pa lang mula noon at nailigtas na niya ang isang bayan. Nagising siya nang makatanggap siya ng tawag mula sa Proud Wolf na nagsabing tumakas si Ross at sinusundan siya ng mga babae dahil pinaghihinalaan nila ito mula pa sa simula at ngayon ay napagtanto nilang malapit na itong magtaksil. Siya rin ay nasa mataas na alerto at inatake ang isang slime na sumusunod sa kanya. Pero salamat sa isang stealth skill ay nakaligtas ito at muling tumakbo si Ross habang hinahabol siya ng mga babae at iniiwasan niya ang mga bitag sa kanyang daan patungo sa isang tent, para magulat sa kanyang boss na isang kilalang bandit at alipin na mga ngalakal. Iniulat ni Ross na may dalawang babae kasama niya na maaaring magdala ng magandang presyo at mayroon ding isang tamer na inakala niyang mamamatay na lang mag-isa. Nakikinig si Yuji sa lahat ng ito at napagtanto niyang totoo ang mga chismis. Subalit biglang sinabi ng boss ng bandit na may kinalaman sa Blue Moon ngayon, at may hula na magkakaroon ng sakuna mula sa langit sa gabi ng Blue Moon, at pinatay pa niya ang isang lalaki na nang ahas na tumawa sa kanya. Hindi na balak ni Yuji na makinig pa sa kanila at nagpasya siyang tapusin na lang sila gamit ang isang mahinang spell. Inutusan niya ang kanyang mga slime na palibutan ang tent ng bandit at gamitin ang spell na Frost, ngunit ito ay mas malakas kaysa sa inakala ni Yuji. Nagulat ang mga babae sa nakita at sinabi ni Yuji na kaya ng kanyang mga slime na gawin iyon mag-isa. Sinusubukang iwasan ang anumang credit para dito at inilabas ng mga slime ang nagyayelong boss ng bandit na kinilala ng mga babae bilang isang kilalang bandit na may malaking patong sa ulo. Humanga sila at sinabing dapat sinabi agad sa kanila ni Yuji at maaaring umasa sila sa kanya. Ngunit naalala ni Yuji na marami na siyang pinagdaanan dahil doon at ayaw niyang sayangin ang isa pang buhay sa pag-ako ng responsibilidad ng iba. Ngunit naisip niyang mapagkakatiwalaan ang mga babae upang ipakita ang ilan sa kanyang mga kakayahan, at pinag-usapan nila ang pagtatayo ng kampo sa ibang lugar. Inihagis ni Yugi ang kanyang slime sa langit na may tunog na sonic boom at ito ay nagsilbing drone na nakahanap ng magandang lugar kung saan inihanda ng mga slime ang mga tent, nagtayo ng apoy,
at nagluto ng pagkain sa utos ni Yuji. Nagulat ang mga babae subalit pagkatapos ay bumalik na sila sa pagtulog at habang natutulog, iniisip lang ni Yuji ang tungkol sa hula na sinabi ng bandit tungkol sa Blue Moon of Salvation. Nagpatuloy ang grupo sa kanilang paghahanap kinabukasan ngunit wala silang nakitang bakas ng Earth Dragon. Pinapasigla ng mga babae si Yuji, sinasabing malapit na niyang matagpuan ito kasama ang kanyang slime ngunit naisip niya na sobra ang pagtiwala nila sa kanya. Naalala niya ang araw kung kailan siya kumuha ng kanyang Adventurer Evaluation Exam. Nasira ang magic crystal na nagme-measure ng kanyang potensyal nang hawakan niya ito, at pagkatapos ay nagcast siya ng fireball na sapat ang lakas upang ganap na wasakin ang isang malaking bato. Nagulat ang instructor at iba pang mga kandidato sa nakita at ayaw niyang makatanggap ng ganoong uri ng pansin muli, kaya't ginamit ni Yuji ang isang magic limiter skill upang bawasan ang kanyang output at sinubukan ito gamit ang kanyang mga slime sa pamamagitan ng paggamit ng mahihinang spells sa mga kalapit na halimaw. Bagaman hindi ito nakamamatay, ito'y sapat na kahit ito'y mahihinang spells upang mapabagsak ang mga halimaw, ngunit biglang nagdilim ang kalangitan at lumitaw ang Blue Moon kahit na maaraw. Sinabi ng mga slime kay Yuji na may kakaiba silang nararamdaman at nakita niya ang bagyo at kidlat sa mga ulap. Pagkatapos ay may isang bagay na bumagsak sa anyo ng maliwanag na liwanag at nang ito ay lumapag, winasak nito ang buong lugar ng kagubatan na parang isang nuclear. Nawala ang kulay ubing langit, ngunit ang malaking pagsabog ay simula lamang at ang tunay na panganib ay ang higanteng asul na dragon na sanhi nito sa pamamagitan lamang ng pagbagsak. Agad na inutusan ni Yuji ang kanyang mga slime na lumikas at sinabi sa mga babae na may dragon na mas malakas at mas malaki kaysa sa Earth Dragon na malapit sa kanila. Si Tina ay nanguna sa grupo at inakay sila sa isang malapit na safe zone na tinatawag na Delight Canyon, na may malakas na hangin na pumipigil sa mga halimaw na makapasok dito. Hindi sigurado si Yuji sa kaligtasan doon at inutusan niya ang kanyang Proud Wolf at gang na magtungo at suriin ang canyon. Nakita nila ang mga halimaw sa loob at gamit ang kanilang skill-sharing ability, tinalo ng mga slime ang mga ito gamit lamang ang mahihinang spells, ngunit muntik na silang matangay ng malakas na hagupit ng hangin at natuklasan nila ang pinagmulan nito na nakatago sa mga bato. Hindi nagtagal ay hinabol sila ng isang higanteng pulang oso at kahit natatakot ang lobo, tinalo ng mga slime ang oso at ligtas silang nakalabas sa canyon at pagkatapos nilang ipaalam kay Yuji, nabiyak ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa at biglang lumitaw ang Earth Dragon sa harap niya. Agad na nagtago ang mga babae ngunit nagpasya si Yuji na labanan ang dragon, sinimulan niya ito sa mahinang mahika at wala ni isang elemento ang nakakaapekto sa matibay na kaliskis ng dragon, nagkontra ito at nagtapon ng mga bato sa mga babae kaso ginamit ni Yuji ang rock bullet attack upang durugan ang mga batong iyon at iligtas sila. Habang nagsisimula ang ikalawang round, napansin ni Yuji ang isang bagay habang gumugulong ang dragon patungo sa kanya, iniwasan ito ni Yuji at pagkatapos ay inutusan niya ang lahat ng kanyang slime na barilin ng rock bullets ang dragon. Hindi ito nakasakit sa dragon kaso isang patibong lamang iyon, at nang muling atakehin ng dragon si Yuji ay hinarang ito ng malakas na hangin na nagtulak dito sa gilid, pagkatapos ay ginamit ni Yuji ang kanyang Hellfire skill at tuluyang tinapos ito. Nang lumabas ang mga babae, natagpuan nila ang mga buto na lang ng dragon ang natira at humanga sila at tinanong ni Tina si Yuji kung paano niya ito nagawa, at nagmungkahi siya ng palusot na baka ginamit niya ang mga madaling magliyab na ores sa ilalim ng mga bato para pasabugan ang Earth Dragon. Bumalik sila sa guild at iniulat na natagpuan at natalo nila ang Earth Dragon, hindi naniniwala ang receptionist hanggang sa ihagis ng slime bag ni Yuji ang bungo ng dragon. Tinanong niya si Yuji kung ano ang nangyari kay Ross at nasa loob din pala ito ng tiyan ng slime kasama ang iba pang bandits. Ang gantimpala sa pagtalo sa dragon at paghuli sa mga bandit ay napakalaki at naging milyonaryo agad ang tatlo sa partido ni Yuji, ngunit, ito ay nakakuha ng pansin ng boss ng guild na lalaking may isang mata, at ngayon gusto niyang makipag-usap kay Yuji. Nagpatawag si Real at ito ang boss ng guild, ng isang komperensya ng mga mahahalaga at malalakas na tao sa lungsod at ang paksa ay kung paano nila matatalo ang Blue Dragon at hiningi ni Real kay Yuji na ilarawan ang Blue Dragon dahil nakita niya ito ng malapitan, at ginamit ni Yuji ang kanyang kakayahan upang iguhit ang dragon mula sa kanyang alaala. Nagulat ang lahat sa detalyadong larawan at kinuha ng pari na nakaupo sa tapat ni Yuji ang isang banal na libro na naglalaman ng larawan at kwento ng parehong dragon.
Sinasabi na lumabas ang dragon sa lupa mula sa madilim na kalangitan at lumaki, sa huli ay winasak ang kontinente sa loob lamang ng 3 araw. Tinalo ito ng isang divine emissary at iniisip ni Real na hindi na nila mahahanap ang isang mandirigma tulad nito sa kasalukuyang panahon, ngunit naalala niya na 30 taon na ang nakalipas ay may naganap na solar eclipse sa summer solstice, at nang mangyari ito ang mga pari sa Grand Cathedral ng Kabisera ay nagsagawa ng spirit summoning ceremony upang magdala ng mandirigma mula sa hinaharap na 30 taon mula noon upang mapigilan ang sakuna. Ang petsa para sa pagtawag sa mandirigma ay 1 linggo na ang nakalipas at hindi sinabi ni Yuji sa kanila na dumating siya sa mundong ito noon. Inisip ng pari na maaaring nabigo ang seremonya at ang dragon ay maaaring dumating dito bilang side effect. Ngunit muling nagdilim ang kalangitan at iniulat ni Yuji ng SES na lumaki ang Blue Dragon na kanyang sinabi sa pagpulong, at nagpanik ang lahat subalit sinabi ni Real na hindi sila dapat mawalan ng loob at kinabukasan sa madaling araw ay susugurin nila ang dragon gamit ang lahat ng kanilang lakas. Nasa isip lang ni Yuji ang labanang ito sa restaurant nang lapitan siya ni Tina at Lisa at sabihin sa kanya na sasama sila sa Dragon Hunt Party para sa malaking bonus na inaalok, tiwala sila na hanggat kasama nila si Yuji ay walang pahamak na mangyayari. Nang umalis sila ay lumapit sa kanya ang pari mula sa pulong at nagpakilala bilang si Style mula sa Grand Cathedral ng Kabisera. Gusto niyang ibigay kay Yuji ang isang bagay kaya dinala niya ito sa simbahan. Kinuha niya ang isang luma at hindi inalaga ang dagger mula sa isang kahon at sinabing ginabayan siya ng Diyos sa pamamagitan ng isang hula na dalhin ito dito. Hindi alam ng mga pari ang kapangyarihan o tunay na halaga nito. Ngunit iniisip ni Style na magagamit ito ni Yuji ng maayos at tinanggap ni Yuji ang dagger at nalaman niyang tinawag itong Dagger of Chaos, na hindi masisira at pinagpala at maaaring mag-focus ng mga kakayahan sa mahika ng gumagamit sa dulo ng dagger. Sinabi ni Style sa kanya na ito dahil iyon ang kalooban ng Diyos at sa gabi, iniisip na naman ni Yuji ang tungkol sa laban kinabukasan at nagtataka kung ilang buhay ang mawawala. Muling nagkulay ube ang kalangitan at sinabi ng slime sa kanya na ang dragon ay sumisipsip ng mahika mula sa paligid at lumalaki pa. Naalala ni Yuji ang araw ng kanyang evaluation nang sabihan siya na sobrang lakas ng kanyang mahika at naisip niya na baka kaya niyang talunin ang Blue Dragon kung susubukan niya. Agad siyang sumakay at kasama ang kanyang mga slime at Proud Wolf, pumunta siya upang makita ang Blue Dragon. Inutusan niya ang isang slime na manatili sa frontline para atakehin ang dragon. Ang kanyang gold move na Hellfire of Demise ay hindi magiging epektibo sa ganitong distansya at para sa isang target, pinili niya ang Hellfire of Decimation at inilipat ito sa nag-iisang slime. Inilunsad niya ang higanteng fireball at pinatamaan ang Blue Dragon kaso hindi ito umobra kahit na mahina ang dragon sa fire at holy magic. Ito'y nagalit at umungal na nag-ipon ng kapangyarihan para maglunsad ng nakakasirang energy beams na basta-basta lang umaatake kay Yuji. Ngunit nailigtas niya ang sarili gamit ang kanyang barrier spell. Nagsimulang humigop ng mahika mula sa kagubatan ang dragon at lalo itong lumaki. Tinanong ng mga Simon si Yuji kung mayroon pa siyang ibang plano at tanging umaasa na lang siya sa Dagger of Chaos at nagpasya siyang lumapit sa dragon para ilunsad ang isang malakas na atake. Tumalon sila pababa sa bangin ngunit muling inatake sila ng dragon at hinadlangan ni Yuji ang atake gamit ang mga barrier na nasira sa isang hampas lang. Ligtas siyang lumapag at tumakbo patungo sa dragon na naghahanda para sa isa pang malakas na atake, ngunit hinagis ni Yuji ang isang slime sa kanya at inilipat ang barrier spell dito upang mapigilan ang atake. Tumalon siya gamit ang mga pisikal na barrier bilang hakbang at naabot ang antas ng dragon na nais siyang tamaan ng isa pang energy beam, ngunit nagawa ni Yuji na mahadlangan ito gamit ang fireball mula sa slime at saka siya sumugod sa dragon at sinaksak ang mata nito, at saka pinasabog ang utak nito sa pamamagitan ng pag-concentrate ng Hellfire of Demise spell sa dulo ng dagger. Akala niya'y natalo na niya ang dragon pero inihagis siya nito sa mga bangin sa pamamagitan lang ng isang galaw ng buntot nito. Ang Blue Dragon ay malubhang nasugatan at galit na ngayon, at naghahanda para sa isang pagwawala. Si Yuji ay malaki na ang bawas sa kanyang mana at hindi rin maganda ang kalagayan ng kanyang HP. Muling inatake siya ng dragon at inilagay niya ang mga barrier upang mapigilan ang atake subalit patuloy itong winasak ng dragon. Ngayon ay nasa matinding panganib ang ating bayani at nagpasya siyang gumamit ng isang makapangyarihang divine spell upang mapigilan ang dragon, kaso nakatanggap siya ng mensahe na maaari niyang gamitin ang divine strike spell sa susunod na 45 segundo.
Kaya ginamit muna ni Yuji ang Divine Strike at pinahina ang dragon gamit ang isang higanteng atake ng kidlat, saka siya sumakay sa kanyang lobo at tumalon sa dragon at sinaksak ang leeg nito at saka muling ginamit ang Hellfire. Ang atake na ito ay sapat na ang lakas at pinapalipad ni Yuji ang Blue Dragon na nawala sa mga nagliliwanag na paputok at bumalik sa normal ang kalangitan at buwan. Kaso lang nang bumalik siya sa bahay ay hindi napansin ni Yuji na ang natitirang enerhiya mula sa kanyang laban sa dragon ay may kakaibang epekto sa paligid. Kinabukasan, ginigising si Yuji ni Real at sinabing nalaman niya mula kay Style na may isang tao ang tinalo ang Blue Dragon, halata kung sino ang gumawa nito at sinabi ni Real sa kanya na dapat tumawag siya ng backup nang lumaban siya sa dragon. Mamaya sa araw na iyon, kumain siya ng tanghalian kasama sina Tina at Lisa na nag-uusap kung paano natalo ang dragon at hindi sila nakakuha ng pagkakataong lumaban at kumita ng bonus. Sinabi ni Yuji na malapit na siyang pumunta sa ibang bayan at nais niya silang magrekomenda ng magandang lugar sa kanya. Mungkahi ni Lisa ang isang kalapit na bayan na may masarap na pagkain at bagamat nasabik siya, nais niyang matiyak na walang mga dragon doon kaya umalis si Yuji papunta sa susunod na bayan at iniwan ang ilan sa kanyang slime sa mga babae para sa mga emergency. Ngunit sa daan, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Drad na nangangailangan ng kanyang presensya upang makita ang isang bagay. Pumunta siya sa lokasyon ni Drad at ipinakita lang nito sa kanya ang mga kabute na tumubo kung saan siya lumaban sa dragon at sinabing makakagawa siya ng Sage Potions at Mana Restoring Potions na may pinakamataas na kalidad gamit ang mga kabute na ito. Iniutos ni Yuji sa kanyang slime na pulutin ang lahat ng kabute sa lugar at nagsimula siyang gumawa ng Mana Potions ngunit kailangan niya ng purong tubig upang tapusin ito at tinuruan siya ni Yuji kung paano ito likhain. Nagsimulang magkwento si Drad tungkol sa kung paano sila unang nagkita nang siya ay nasa masamang kalagayan at nailigtas niya ito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ilan sa kanyang mahika. Sinabi niya kay Yuji na may isang tao na nag-iwan ng isang magic stone na ninakaw ang lahat ng kanyang kapangyarihan at ang buhay ng kagubatan kasama nito. Pinawalang bisa ni Yuji ang sumpa mula sa bato ngunit pagkatapos ay maraming halimaw ang lumabas mula rito. Binalot niya ang mga ito ng mga barrier bago sunugin gamit ang Hellfire. Lubos na nagpasalamat si Dad kaya't tinulungan niya si Yuji sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mga bihirang gamot na bulaklak na ibinigay niya sa guild sa unang bayan, at mula noon ay naging kaalyado na niya siya. Ngayon ay tinanong ni Yuji kung bakit kulay ng magic stone ang kulay ng mga potion at sinagot ni Drad na ito ay dahil sa grace ng dragon. Ang kapangyarihan na naiwan kapag namamatay ang isang dragon at ito ay naruroon pareho sa mga kabute at sa bato. Ito ay isang neutral na kapangyarihan ngunit sa maling mga kamay, maaari itong magdala ng maraming pagkasira at tapos na ang paggawa ng tubig at sa wakas ay natapos na ni Drad ang paggawa ng asol na gamot. Masaya siya at niyakap si Yuji bago ibigay sa kanya ang ipinangako na mga potion at umuwi na siya. Nagpatuloy si Yuji sa susunod na lungsod ngunit may makapal na hamog sa daan at naamoy ng lobo ang amoy ng tao. Sinundan nila ang amoy at nakarating sa isang maliit na nayon na nakatago sa kagubatan na may maraming tao na nakangiti ng nakakahinala kay Yuji at sa kanyang grupo. Binati siya ng punong nayon at hiniling na manatili siya sa gabi dahil mapanganib ang maglakad sa hamog sa huling oras. Kaso dahil tumanggi si Yuji, hiniling sa kanya ng puno na sumama na lang sa kanila sa hapunan. Inalok siya ng puno ng kalahating kinain na tinapay at alak at napagtanto ni Yuji na hindi siya gutom. Tinanong siya ng puno kung paano siya napunta sa kanilang nayon at sinagot ni Yuji na papunta siya sa susunod na bayan ngunit naligaw dahil sa hamog. Nakatingin sa kanya ang mga tao at sinabi ng puno na hindi sanay ang mga tao rito sa mga manlalakbay. Umalis si Yuji matapos malaman na ang nayon ay tinawag na Misehayes at patuloy na nakakaramdam na may kakaiba talaga sa lugar na iyon. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay at malapit na siyang makarating sa kanyang destinasyon ngunit nang makita niya ito, natuklasan niyang natakpan ng nyebe ang bayan at may isa pang kakaibang sitwasyon ang naghihintay sa kanya. Naglakad siya patungo sa bayan na biglang nagbago ang panahon mula tag-init hanggang taglamig at mas matindi ang lamig kaysa sa kanyang makakaya, kaya't ginamit niya ang kanyang mga kakayahan at natuklasan na maaari niyang gamitin ang isolation barrier upang mapanatili ang kanyang init. Pagdating niya sa gate, nalaman ni Yuji mula sa gwardya na biglang nagbago ang panahon 10 araw na ang nakalipas at may mga taong namatay pa dahil dito. Sinabi rin sa kanya ng gwardya kung saan makakahanap ng masarap na pagkain ngunit walang tao sa bayan.
Nakakita si Eugene ng isang restaurant sa bayan kaso wala silang sapat na kahoy dahil ginamit nila ito lahat para magpainit at hindi nila iniisip na magbubukas ulit ang restaurant sa lalong madaling panahon, hindi rin sila makapagputol ng kahoy ngayon dahil magbibigay ito ng mas maraming usok at mas kaunting init. Kaya't nagpa siya siyang asikasuhin ang mga bagay sa pamamagitan ng pagpunta sa malapit na kagubatan. Hindi niya alam kung anong mga puno ang ginagamit nila para sa pagluluto at tinawag niya ang kanyang battle axe at pinutol ang lahat ng mga puno sa kanyang paligid. Ginawa niyang panggatong ang mga puno at natuklasan niyang maaari niyang iutos sa slime na alisin ang tubig mula sa mga ito at agad na handa na ang kahoy. Dinala niya ito sa chef na nagsabing masyadong tuyo ang kahoy at masyadong malakas ang init nito para sa pagluluto kaya't binawasan ni Eugene ng kaunti ang kahalumigmigan sa kahoy at ginawa itong perpektong panggatong. Labis na na-overwhelm ang chef sa kalidad at nagbigay ng mahabang lecture tungkol dito bago siya nagtrabaho at sinabing maghahanda siya ng isang espesyal na bagay dito. Sinabi ni Yuji sa kanya na maaari siyang magkaroon ng mas maraming kahoy kung gusto niya. Nilagyan ng kaunting tubig ng mga slime ang panggatong upang gawin itong perpekto at pagkatapos ay inihanda ng chef ang pinakamasarap na steak na natikman ni Yuji. Pagkatapos mabusog, narinig niya na hindi pa ito ang pinakamagandang putahe ng restaurant ngunit hindi sila nagkaroon ng sapat na kahoy kaya't nagpa siya ang chef na gumawa ng isang mabilis na putahe. Gusto ni Eugene na matikman ang pinakamagandang putahe kaya't pumunta siya sa guild kung saan ang lahat ng mga quest ay tungkol sa pagkolekta ng panggatong. Inutusan siya ng receptionist na pumunta sa Eastern Gate upang makipagkita sa Firewood Collection in charge na si Wadka. Ipinaliwanag niya kung paano hindi nila kayang magbigay ng sapat na kahoy sa bayan kahit na may tulong mula sa mga kalapit na nayon. Tinanong ni Yuji kung tumutulong din ba ang nayon ng meses ngunit sinabi ni Wadka na matagal na itong iniwan. Nagpa siya si Yuji na magtuon sa pagputol ng kahoy at tumulong sa kanila at nang maputol niya ang milyon-milyong mga puno sa isang hampas, nagulat si Wadka at ang lahat ng mga manggagawa at pagkatapos ay tinanong niya ang laki ng kahoy na kailangan. Napatango lang si Wadka habang tinatapos ni Yuji ang trabaho sa loob ng ilang segundo. Pinapatuyo niya ito gamit ang tulong ng slime at naghanda na para pumutol ng mas marami. Dinala niya ang kahoy pabalik sa guild kung saan nagulat ang receptionist sa kanyang kasanayan at nalaman ni Yuji mula sa kanya ang tungkol sa isang alamat na monster tamer na nagdadala rin ng mga bagay gamit ang tulong ng kanyang slime. Nagpa siya siyang tanungin si Style tungkol dito sa susunod nilang pagkikita, subalit sa ngayon ay kailangan niyang ideposito ang lahat ng kahoy na kanyang naani pagkatapos sirain ang kalapit na kagubatan na tatagal lamang ng 3 araw sa bayan. Kaya't sinira ni Yuji ang kalapit na kagubatan at pinutol ang bawat lumalaking puno sa paligid. Kinabukasan ay bumalik siya sa restaurant para sa kanilang world-famous stew at nagkaroon ng malakas na pagsabog ng lasa sa bibig ni Yuji na talagang sulit sa pagiging pagod niya kahapon, ngunit sinabi ng chef na hindi pa ito ang pinakamagaling niyang gawa dahil ang pinagkukunan nila ng mga pampalasa ay sinira ng mga halimaw na kumain ng pinakamagandang parte. Nagtanong lang si Yuji kung anong uri ng halimaw ito, bago siya nagtungo sa mga taniman ng pampalasa at hinati niya ang kanyang mga slime sa 2 team para protektahan ang bukid at manghuli ng mga halimaw. Natagpuan ng Search and Destroy team ang halimaw na sumisira sa mga taniman, ipinadala ni Yuji ang kanyang fireball magic sa mga slime at niluto nila ang baboy, saka nagpatuloy sa paghahanap at pagpatay sa lahat ng halimaw sa lugar. Subalit natagpuan ng mga slime ang isang kakaibang bilog na kristal at kahit si Drad ay walang ideya tungkol dito, hinawakan ito ni Yuji para malaman pa ang tungkol dito at nagsimula itong humigop ng kanyang kapangyarihan, kaya naisip niya na ito ay dahil sa kagagawan ng Dragon's Grace. Nag-iisip si Drad na baka ito nga ang kaso dahil sumisip-sip ito ng sobrang daming mahika mula sa paligid at ginawang napakalamig ang lugar. Bukod dito napansin niya na gawa ito ng tao dahil naglalabas ito ng mahika na pangtao. Nagpa siya si Yuji na linisin ang bato gamit ang kanyang diesel spell at ito ay naging isang ordinaryong bato at pagkatapos, hinutusan niya ang iba pang mga slime na magkalat at maghanap ng mas maraming mahiwagang kristal na tulad nito, at napuno ang buong lugar ng mga kristal. Gamit ang isang mapa, napansin niya na inilagay ang mga ito sa hugis ng perpektong bilog at sinundan ni Yuji ang kanyang instinct at pumunta sa gitna ng bilog kung saan, kahit na mukhang ayos ang lahat, nakaramdam siya na may nakatago dito. Kaya sinabi niya sa kanyang mga slime na lumayo at sinabi kay Drad na ipikit ang kanyang mga mata dahil hindi niya magugustuhan ang makita si Yuji na sinisira ang kagubatan.
ngunit sinabi niya na mas mabuti nang sirain ang maliit na bahagi ng kagubatan kaysa hayaang sirain ng kakaibang mahika ang buong ecosystem. Sa gayon, sinira ni Yuji ang buong lugar gamit ang Hellfire at sa gitna ng crater na nabuo dahil sa kanyang atake, may isang pasukan patungo sa isang lihim na lugar at nagpasya siyang pumasok at alisin ang naging ugat ng lamig na ito dahil ayaw niyang mawala ang masarap na pagkain sa bayan. Binuksan ni Yuji ang pinto at natagpuan ang isang malalim na man-made pit na humantong sa kanya. Sa isang underground na piitan ay sinabi niya kay Drad at sa Proud Wolf na bumalik habang naglilibot pa ang mga slime at nakatagpo ng isang high-tech na laboratorio. Nagtaka si Yuji kung ang teknolohiyang ito ay talaga bang mula sa mundong ito, ngunit sa kanatuklasan ng mga slime ang isang mas nakakawili na bagay at ang mga pulang mahiwagang bato na sumisipsip ng mahika ay ginagawa sa pasilidad na ito. Biglang dumating ang ilang manggagawa sa lab at sinabing ang kasalukuyang batch ay isang kabiguan at tumakbo upang sabihin ito sa kanilang superior na si Javier. Nagpasya si Yuji na hanapin ang siyentistang ito na si Javier, at ang kanyang plano na magtago ay nasira ng mga slime na malayang tumalon sa paligid. Kaya ginamit niya ang monster stealth skill sa kanila para manatili silang nakatago at iniwan sila upang maghanap ng mas maraming pahiwatig. Bumalik siya sa kagubatan nang sabihin ng dalawa sa kanyang mga slime na natagpuan nila ang dalawang huling manggagawa bago pumasok sa isang silid. Pumasok ang mga slime sa maliit na siwang ng pinto at nakarating sa isang iron door na mabuksan lang sa pamamagitan ng paghila sa dalawang lever sabay-sabay. Sa utos ni Yuji, binuksan ng mga slime ang pinto at pumasok upang maghanap ng mas maraming pahiwatig hanggang sa makarating sila sa isang silid na may hagdan. Sinundan sila ni Yuji sa ibabaw ng lupa at ang lugar na pinanggalingan ng mga slime mula sa piitan ay ang nayon ng meses at natuklasan ng mga slime ang dalawang lalaki na nagulat kay Javier, ang lalaking nagpakilala na pinuno ng nayon kaso ito'y miyembro pala ng cult na Blue Moon of Salvation. Ginagamit nila ang abandonadong nayon bilang kanilang base sa paggawa ng mahiwagang bato. Lumalabas na ang malaking pagsabog mula sa nakaraang atake ni Yuji ay nasira ang kanilang makinarya at ngayon hindi na sila makagawa ng mahiwagang bato. Nagpanik si Javier at bumuo ng isang team para makuha ang mga sinumpang kristal mula sa kagubatan at inutusan silang patayin ang lahat ng saksi, dahil wala na silang pangangailangan para sa nayon na ito. Naisip ni Yuji na lumalala na ang mga pangyayari at bago pa man makagawa ng anuman ang masamang cult, inutusan niya ang kanyang mga slime na palibutan ang nayon at maghintay sa isang distansya mula rito. Ang susunod niyang hakbang ay alamin kung may mga taong hindi kasapi ng cult sa nayon at mag-scout sa lugar, ngunit walang nakitang ganito ang mga slime. Natagpuan nila ang isang aklatan at inutusan ni Yuji ang mga slime na dalhin sa kanya ang lahat ng libro at dokumento at nilamon ito ng mga slime. Ang mga teroristang ipinadala upang kolektahin ang sinumpang mga ores ay nakatagpo ng mga slime at natrap sa magic net. Ngunit sa halip na mahuli ay nagpasya silang tapusin ang kanilang mga buhay. Hindi ito inaalala ni Yuji at inutusan ang mga slime na magpatuloy sa plano. Pagkatapos iniulat ng ilang mga slime kay Yuji na nakita nila ang isang napakasikip na pinto na hindi nila mabuksan. Walang mga lever para buksan ito, ngunit napansin ni Yuji ang mga circuit sa ilalim ng 5 kandila at inutusan ang kanyang slime na tumayo sa harap ng mga ito at saka sabay-sabay na hinihipan ang lahat ng kandila. Bumukas ang pinto at sa loob nito ay isang kayamanan kasama ang isang kalansay na mukhang gwardya. Nang bumalik ang isa sa mga miyembro ng cult sa silid, nagulat siya na makitang bukas ang lihim na pinto at nawawala ang kayamanan pati na ang kanilang materyal sa pananaliksik. Iniulat niya ito kay Javier at naputol na rin ang kanilang koneksyon sa scout team. Sigurado ang mga cult na may isang napakalakas na tao sa likod ng pangyayaring ito. Kaso nagtataka sila kung bakit hindi pa siya pumapatay sa kanila at iniisip ni Javier na ito ay dahil alam ng umaatake ang tungkol sa cleansing flame na mag-a-activate kung papatayin silang lahat na gagawa ng pagsunog sa buong lugar. Nagpapasalamat si Yuji sa kaalaman dahil malapit na sana niyang pasabugan silang lahat, ngunit mukhang walang pagkakaiba ang pag-alam nito at determinado si Javier na talunin ang umaatake sa anumang paraan at sa kanyang utos. Nagpakamatay ang lahat ng miyembro ng cult upang i-activate ang cleansing flame. Bumagsak ang reactor at malalakas na pagyanig ang tumama sa nayon, sinabi ni Yuji sa kanyang mga nag-alalang slime na magtipon-tipon at saka sila inilagay sa isang barrier ball bago sila inilunsad sa kalangitan. Pagkatapos ay naglagay siya ng 3 magkakaibang barrier sa paligid ng nayon at nang ligtas na nakalapag ang kanyang mga slime, bumukas ang lupa sa loob ng barrier at lumabas ang isang madilim na berdeng apoy.
napakalakas nito para sa mga barrier na hawakan at nagsimulang mag-isip si Yuji ng kanyang plan B. Dahil wala siyang sapat na malakas na barrier sa kanyang listahan ng kakayahan, nagpasya siyang gumawa ng isa at pinagsama niya ang Curse the Spelling Magic at Ice Magic upang lumikha ng bagong spell na pinangalanan niyang Total Isolation Array. Kinulong niya ang Cleansing Flame sa isang perpektong kubo na maaaring epektibong pigilan ito, ngunit ito ay malakas na kumonsumo ng mana at kaunti na lang ang mana potion ni Yuji, habang itinutulak ng Cleansing Flame ang Isolation Array at bumababa ang HP ni Yuji at bumawi para sa kanyang negatibong MP. Umaasa lamang siya na makakalabas siya ng nasa itaas sa huli, sumabog ang Cleansing Flame mula sa tuktok ng barrier at naglaho sa isang segundo at sa kabutihang palad ay may natitira pang HP si Yuji matapos niyang maharap ito. Lumalabas mula sa pagtago ang natatakot na Proud Wolf at sinabi ni Yuji na walang hapunan para sa mga tamad habang bumabalik siya sa bayan. Nag-aalala ang lahat tungkol sa kanya dahil nawala siya matapos niyang pumunta upang manghuli ng mga baboy damo at sinabi nila na hindi niya nasaksihan ang dalawang malalaking pagsabog na mukhang mga meteorite na bumagsak sa kanila. Ngunit salamat dito, sa wakas ay nagsimulang mawala ang nyebe at hindi nagtagal ay bumalik na sa normal na kalagayan ang panahon sa bayan. Ang mga tao sa bayan ay nagdiriwang at si Yuji ang panauhin ng karangalan dahil sa pagbibigay niya ng kinakailangang panggatong na kahoy. Dahil din sa pagkatalo niya sa halimaw na baboy damo, inihanda ng chef ang pinakamasarap na nilaga mula sa pinakamahusay na mga sangkap at muling nakamit ni Yuji ang sobrang sarap mula sa isang kagat lang, bumagsak siya na may ngiti sa kanyang mukha. Nagising siya sa kanyang silid na iniisip pa rin ang pagkain ngunit nagpasya siyang tingnan ang mga dokumentong ninakaw niya mula sa meses. Pagbukas niya ng unang scroll, nawala ang lahat ng impormasyon dito dahil sa isang partikular na uri ng mahika. Nagpatuloy ito hanggang sa isang dokumento na lang ang natira na may teksto at ito ay naglalaman ng mga pangalan ng mga taong hinahabol ng Blue Moon Cult, at nagulat si Yuji na makita na ang huling pangalan sa dokumentong ito ay kanya. Isang grupo ng mga asasin ang nasa likod niya at kasama ang isang babae na nakasuot ng kapansin-pansin na armor at isang lalaking nakamaskara na sabik na makipaglaban sa kanilang huling target. Sinabi ng babae sa kanyang kasama na hindi siya gagawa ng anuman hanggat hindi niya nakumpirma na si Yuji ay isang banta, at kapag ginawa niya ito ang plano niya ay pahirapan niya ito hanggang sa mamatay. Habang nag-uusap sila, natagpuan ng isang assassin si Yuji na naglalakad sa kagubatan gamit ang kanyang mga mata at umalis si Yuji sa gourmet town nang malaman niyang ang mga assassin ng cult ay nasa likod para sa kanyang buhay. At sa rekomendasyon ng receptionist ng guild ay nagtungo siya sa isa pang bayan na sikat dahil sa armor ng mga halimaw at perpekto para sa isang tamer tulad niya. Nasabik din ang mga slime na pumunta sa bagong bayan dahil makakakuha sila ng malaking lakas doon, ngunit sinabi ng isang slime kay Yuji na may nagmamasid sa kanila at napansin na ito ni Yuji at bago pa man siya mahanap ng mga assassin, siya na ang nagmasid sa kanila gamit ang isang nakatago na slime na spy. Lumapit sila kay Yuji at ginamit ng masked assassin ang kanyang magic na mata upang malaman na ang kanilang target ay mahimbing na natutulog sa gitna ng kagubatan. Gusto niyang patayin ito agad, ngunit gusto ng babaeng may pulang buhok na maging maingat. Binalaan niya ang kanyang masigasig na kasama na subukan lang ang kahit ano kung handa siyang mamatay. Matapos ang mahabang panahon ng pagmamasid kay Yuji, napagpasyahan niyang siya ay isang ordinaryong tamer lamang subalit gusto pa rin ng babaeng suriin siya sa buong araw bago magpasya. Narinig ni Yuji ang lahat ng kanilang sinasabi at kinumpirma na sila nga ay mga assassin na ipinadala ng Blue Moon Cult. Gusto niyang harapin sila ngayon subalit kung sila ay tumakas ay malamang maglalagay sila ng mas malaking patong sa kanyang ulo at ayaw niya rin ito, kaya nagtungo siya sa susunod na bayan gaya ng plano niya at pumunta sa tindahan ng isang sikat na panday. Pinapanood siya ng mga assassin habang tinitingnan niya ang presyo ng ilang mga artikulo na mukhang wala sa kanyang saklaw. Nadismaya siya at umalis sa tindahan matapos palayasin at pagkatapos ay nabangga niya ang isang lalaki at labis na humingi ng paumanhin, at pagkatapos ay nagpunta siya sa isang tindahan ng prutas na nagpapanggap na masyadong mahirap. Nadismaya ang mga assassin sa pagkatuklas na ang kanilang target ay mas mababa pa sa average. Kumbinsido ang masked na lalaki na wala itong silbi, ngunit kailangan pa ng pulang buhok ng isang hakbang at para sa kanilang huling pagpasya. Si Yuji ay may tungkulin na manghuli ng ilang mahihinang halimaw at pinapanood siya ng mga assassin at napagdesisyonan niyang lumaban tulad ng ginagawa ng mga tagapag-alaga. Ginamit niya ang Proud Wolf para labanan ang tatlong toro na mas malaki kaysa sa kanya.
Natatakot ang lobo, subalit natalo niya ang unang toro dahil sa kanyang likas na kakayahan at habang hinahangaan siya ng mga slime, na-realize ng lobo na siya'y malakas pa rin at naalala ni Eugene na noong una nilang pagkikita, agresibo ang lobo at sinusubukan na umatake sa kanya, kaso nahuli niya ito sa mahiwagang lambat. Nang mahuli ay nawala ang agresyon ng lobo, umiyak ito at nagmakaawa kay Eugene na huwag siyang patayin at sa huli ay nating ito ni Eugene at ngayong nadiskubre na ng lobo ang kanyang lakas, madali niyang natalo ang natitirang dalawang halimaw. Naisip ng mga asasin na mas magaling si Eugene kaysa sa inaakala nila, sumalungat ito sa plano ni Eugene kaya ginamit niya ang kanyang mahika na panggagamot para muling buhayin ang mga halimaw at muli silang inatake ng lobo. Paulit-ulit itong ginawa ni Eugene hanggang sa magbago ang isip ng mga asasin, ngunit determinado pa rin ang lobo na talunin sila, kaya't wala siyang pagpipilian kundi palakasin ang mga toro na humahabol sa kanyang alaga. Malakas na sila ngayon at gusto ni Eugene na bigyan ng tulong ang lobo kaso ipinakita nito ang kanyang pride at sinabing siya na ang tatapos sa laban, natalo niya ang mga toro at kumbinsido na ang mga asasin na hindi espesyal si Eugene o ang kanyang mga halimaw. Ngunit isa sa mga toro ay may natitira pang lakas at sinalakay ang ating bida na sa likas na gawi ay nagsaman ng espada at tinalo ito at anupat na bunyag ang kanyang sikreto. Naguluhan ang mga asasin sa kanyang kilos kaso pagkatapos ng ilang minutong pagmonitor ay napagkasundoan nilang karaniwan na tagabantay lang si Yuji, at nagdesisyong bumalik at iulat ito sa kanilang mga nakatataas. Nakahinga ng maluwag si Yuji at tinawag pabalik ang kanyang slime na sumusunod sa kanila. Ngunit nag-uusap pa rin ang mga ito at ang susunod nilang target ay isang pari na nagngangalang Style. Iniulat nila ang kanilang natuklasan sa kanilang boss at inutusan sila nito na imbestigahan kung sino ang nasa likod ng nayon na meses. Nakikinig si Yuji sa kanila at inutusan din ng boss na imbestigahan muna ang kanilang susunod na target bago ito patayin, at nagsimulang magplano ang mga asasin kung paano nila papatayin si Style. Naisip ni Yuji na delikado silang iwang nabubuhay. Inutusan niya ang kanyang slime na gamitin ang mahika na yelo para sila'y gawing yelo, kaso nagtataka si Yuji kung bakit interesado ang cult ng Blue Moon sa pari na si Style at paano ito kilala ng kanilang leader. Kinabukasan ay bumalik siya sa tindahan ng armor at sinabihan siya ng isang empleyado na umalis subalit sinabi ni Yuji na may dala siyang pondo ngayon, gusto niyang gumawa ng armor para sa kanyang mga slime. Pero sinabi ng empleyado na hindi gagawa ang kanyang master na si Giggle ng anuman para sa mga hamak na slime. Ngunit nagalit si Giggle sa ganitong pananalita at sinabing siya lang ang may karapatang magdesisyon, binati niya si Yuji at tinitigan ang slime bago pinagalitan ang kanyang apprentice dahil muntik na niyang palayasin ang pinakamalakas na customer nila. Namangha si Yuji sa kakayahan ni Giggle sa pagsusuri. At sinabi ni Giggle na wala siyang armor para sa ganon kalakas na mga halimaw sa ngayon at kailangan niyang gawin ito mula sa simula, ngunit may isang problema ay wala siyang materyales na kailangan para gumawa ng malakas na armor para sa mga slime at Pride Wolf. Nagulat ang apprentice nang malaman niyang malakas ang mga slime, pero sinabi ng kanyang master na ang tagapag-alaga at ang mga halimaw ay binibilang-bilang isang set at ito ang pinakamalakas na set na kanyang nakita. Inisip ni Eugene na kung walang kinakailangang materyales ay hindi posible ang pagkakaroon ng armor, ngunit ipinakita sa kanya ni Giggle ang eksaktong materyal na kailangan niya at ipinakita niya ang isang perlas na bagay na tinatawag na Lesser Fire Dragon Jewel, at ito ang pinakamagandang hilaw na materyal sa merkado na makukuha sa pamamagitan ng pagtalo sa isang Lesser Fire Dragon. Ngunit kahit ang ganitong matibay na materyal ay hindi kayang pigilan ang kapangyarihan ng mga slime, sinabi ni Giggle kay Eugene na kung matatalo niya ang bihirang asol na Lesser Fire Dragon ay baka sapat na ang kanilang jewel para dito. Tinanong ni Eugene kung mayroong mga nasabing dragon sa bulkan at nalaman niyang maraming Lesser Fire Dragon doon, at maaaring may asol din kaso hindi madali ang paghahanap o pagtalo sa kanila dahil mas malakas sila kaysa sa iba nilang uri. Umalis si Eugene upang hanapin sila kaso bago iyon ay tinanong niya si Giggle kung mayroon ding karaniwang Fire Dragon doon. Sinabi niya na may mga karaniwang dragon kaso wala pang nakakatalo sa kanila sa isang siglo, kaya pinayuhan niya si Eugene na manatili na lang sa mga Lesser Fire Dragon. Kaya't pumunta siya sa Adventurer Guild at kinuha lahat ng quest na may kinalaman sa Fire Dragons. Nagulat ang receptionist at sinabi ni Eugene na tatalunan niya ang mga ito gamit ang mahika, ngunit sinabi niya na hindi gumagana ang mahika sa mga Lesser Fire Dragon dahil protektado sila ng kanilang mga jewelry.
Kaso idinagdag niya na mahina ang mga dragon laban sa tubig at sinabi ni Yuji na expert niya ang mahika ng tubig. Sa daan patungong bulkan ay kailangan niyang tumawid sa ilog na puno ng pirana, at kinuha rin niya ang kahilingan na manghuli ng mga ito. Pumunta si Yuji sa tabi ng ilog at sinabi ng kanyang mga slime na hihingi sila ng direksyon mula sa isang nakakaalam. Nakatagpo sila ng pulang slime na angkop sa apoy at tinamo ito ni Yuji. Sinabi ng slime na ligtas ang bulkan ngayon. Sinubukan nilang alamin ang tungkol sa pirana sa ilog, ngunit hindi makita ng mga slime ang anuman sa ilalim ng umagos na tubig at hindi rin sila makalangoy, kaya't lumikha si Yuji ng bagong mahika na tinawag na slime net at pinapalutang ang mga ito sa ilog. Nakahanap ang mga slime ng malalim na butas sa ilalim ng ilog at dalawa sa kanila ang pumasok para tingnan ito, ngunit lumabas silang lumalangoy habang hinahabol sila ng isang malaking pirana. Nahuli ito sa slime net at dinala palabas ni Yuji at ginamit ang ice magic para mapayelo ito, kaso sinira nito ang yelo at inatake siya at umilag si Yuji sa pag-atake bago nagpaputok ng fireball sa pamamagitan ng kanyang slime, at sapat na iyon para matapos ang trabaho. Nagpatuloy si Yuji at ang kanyang grupo sa kanilang paglalakbay patungong bulkan at ngayon marami na siyang fire slimes na nasa ilalim ng kanyang utos. Habang nag-uusap ang mga bago at lumang slimes ay nakarating sila sa tuktok ng bulkan at hindi man lang nila napansin na may mga dragon sa harap nila hanggang sa napaalalahanan sila ni Yuji. Nagpanik sila at kahit hinikayat sila ni Yuji na magtrabaho, nanginginig pa rin sa takot ang mga slime habang sinasabi nilang kinuwento sa kanila ng kanilang ina kung gaano nakakatakot ang mga fire dragon. Wala nang pagpipilian si Yuji kundi harapin ang dragon mag-isa at sinubukan niyang alamin kung gaano kaepektibo ang tubig laban sa kanila. Ginamit ni Yuji ang banayad na water cannon sa unang lesser dragon na kanyang nakita at namatay ito dahil lang doon. Naglabas ito ng maraming singaw habang naglalaho at lumabas ang jewelry mula sa katawan nito na kinuha ni Yuji bilang gantimpala. Pagkatapos ay pinalibutan ng mga slime ang patay na dragon at bigla silang hindi na natatakot at determinado na lumaban sa mga dragon. Nanguna sila kay Yuji at binahagi niya sa kanila ang mahika ng water cannon para talunin ang lahat ng dragon. Naisip niya na mahina ang mga fire dragon laban sa tubig at ipinagbigay alam ng kanyang mga slime na nakita nila ang isang asol na dragon, mas malaki ito kaysa sa karaniwang lesser dragons at mukhang mas malakas. Inutusan ni Yuji ang kanyang mga slime na palibutan ito at ginamit ang water cannon sa pamamagitan nila kaso hindi sapat para talunin ito. Ito'y gumalaw patungo sa mga slime at naisip ni Yuji na hindi sapat ang tubig lang, kaya ginamit niya ang ice magic para patigasin ang lesser blue dragon ngunit nakawala rin ito. Inutusan niya ang lahat ng kanyang mga slime na magtipon-tipon at ginamit ang freezing magic na may 10 beses na lakas. Iniisip na ito ang magpapabagsak sa dragon kaso natunaw rin ito at saka bumagsak. Nanalo si Yuji sa labanan at nahulog ang jewelry mula sa katawan ng patay na dragon. Naisip niya na magpapagawa na siya ng armor at pagkatapos ay pupulutin niya ang natitirang fire dragons. Bumalik siya ng gabi matapos patayin ang mahigit 200 lesser fire dragons at hindi makapaniwala ang receptionist. Ngunit mas nagulat siya na ang pirana ay nasa ilalim ng ilog imbes na sa ibabaw. Nagpadala siya ng emergency investigation team para alamin ang dahilan ng kakaibang ugali nito. Pagkatapos ay bumalik si Yuji kay Giggle at dinala hindi lang isa, kundi 2 blue lesser jewelry kasama ang 200 regular na lesser fire dragon jewelry. Nagulat ang panday sa kalidad ng mga jewelry at nagsimulang gumawa ng magagandang armor para sa pinakamalakas na tamer sa mundo. Sa loob ng ilang araw, nakagawa siya ng kwelyo na may blue jewelry para sa lobo at isang sombrero para sa slime. Sinabi ni Giggle na ito ang pinakamagaling niyang gawa hanggang ngayon at sinabi kay Yuji na subukan ito. Tumakbo ang lobo na parang hangin at nakaramdam ng gaan at naging mas mabilis din ang slime. Gusto ni Yuji na subukan kung paano gumagana ang bagong gamit kasama ang magic boosts at binigyan niya ng mobility, stamina at defense boosts ang kanyang mga alaga at naging 10 beses silang mas mabilis kaysa sa dati. Nasiyahan siya sa pagsubok na ito, ngunit gusto ni Giggle na subukan din niya ang kanyang mga atake at ginamit ni Yuji ang Rang Frost spell sa pamamagitan ng slime at nagulat ang 2 armor smiths, ngunit maraming pinsala ang nagawa ng atake na iyon sa gear at sinabi ni Giggle kay Yuji na masisira ito kung gagamit siya ng mas malalakas na spells kaysa dito. Mungkahi niya na ito na ang pinakamagaling na magagawa niya gamit ang material na dinala ni Yuji,
At kung makakakuha siya ng regular Fire Dragon Jewelry ay mas magagandang bagay ang magagawa niya, ngunit sigurado si Giggle na walang makakatalo sa regular na Fire Dragons dahil nakatira ito sa loob ng magma ng bulkan at paminsan-minsan lang lumilitaw ang ulo nito sa ibabaw. Nasa kanyang kwarto si Yuji habang iniisip niya ang sinabi ni Giggle at nagtataka kung ano ang mangyayari sa bulkan kung lumabas ang Fire Dragon mula sa pool ng magma. Ngunit sinabi ng kanyang mga slime na nagwawala ang mga lesser dragons at naalala niya na ito ang parehong nangyari sa unang bayan. Agad niyang pinapapunta ang lobo at ilang slime para tignan kung may kahinahinalang tao sa bulkan dahil may masama na pakiramdam siya tungkol dito. Agad nilang nakita ang dalawang tao na umaakyat dito at biglang may malakas na tunog na nagpagyanig sa kanyang kwarto at lumabas si Yuji para makita na pumutok ang bulkan at nakatayo ang giant fire dragon sa tuktok nito. Malakas na umuungal ang higanteng fire dragon at agad na kinontak ni Yuji ang kanyang mga alaga para tanungin kung okay lang sila, buti na lang ay ayos lang sila, ngunit ang pagkakita sa higanteng dragon ng malapitan ay nagdulot ng takot sa lobo habang iniisip ng slime na malakas ito. Sinabi ni Yuji sa kanyang alaga na magbantay at ipaalam sa kanya kung may mapanganib na mangyayari. Napansin niya na ang dalawang lalaki ay patungo sa fire dragon na may mga bariles sa kanilang likod. Nagpadala si Yuji ng isa sa kanyang mga maingat na slime kasama nila at narinig niya ang mga ito na pinag-uusapan ang pag-target sa Fire Dragon. Tiwala sila na matatalo nila ang dragon gamit lang ang ilang bariles ng tubig dahil may nagsabi sa kanila sa orden na madali lang ito. Nagtataka si Yuji kung isa pa itong syudad at ayaw niyang lumala ang sitwasyon kaya nagcast siya ng magical net sa pamamagitan ng kanyang slime. Ngunit sapat ang kasanayan ng dalawang lalaki para makaiwas dito at napagtanto niyang propesyonal sila. Nagduda sila na may isang magic caster sa malapit, ngunit dahil magaling magtago ang slime ay wala silang nakita at muli niyang inihagis ang magic net mula sa ibang anggulo, ngunit hinihintay ito ng dalawang hunters at isa sa kanila ay tumalon sa likod ng slime at inatake ito gamit ang kanyang punyal. Akala ni Yuji na matalino sila, ngunit isang hakbang pa rin siya sa unahan at may isa pa siyang slime na nag-drop sa kanila gamit ang kanyang magic net. Ayos lang ang sinaksak na slime at nabigla lang at nagtataka ang dalawang hunters kung ano ang nangyayari habang napapalibutan sila ng slime. Napagtanto nila na ito marahil ang tamer na tinanggal sa kanilang listahan dahil hindi ito nakita bilang banta ng ibang assassin, ngunit pagkatapos ay sumunod ang dalawang lalaki sa kanilang karaniwang gawi at matapos banggitin ang kanilang slogan, kinagat nila ang nakatagong poison vial sa kanilang bibig at biglang namatay. Pinapapunta ni Yuji ang kanyang slime upang tingnan ang laman ng mga bariles at nakita nilang mayroong parang cursed magic stone sa loob. Nagdesisyon siyang tumawag ng eksperto at nagtanim ng maliit na puno malapit sa bulkan para tawagin ang dragon. Sinabi niya na may cursed water sa loob ng mga bariles na hindi kasing lakas ng magic stones at hindi kayang talunin ang dragon. Ngunit sapat na ito para magalit ang dragon at sirain ang lahat sa kanyang paligid. Naisip din ito ni Yuji at agad niyang pinadalisay ang tubig at tinanggal ang isang mapanganib na bagay. Naisip ni Drad na natapos na niya ang kanyang trabaho at bumalik sa kanyang kagubatan sa pamamagitan ng halaman. Inutusan ni Yuji ang kanyang slime na bantayan ang sitwasyon at nakita nila ang grupo ng nagagalit na lesser fire dragons at biglang kumatok ang manager ng inn sa pintuan ni Yuji. Hinihiling sa kanya na lumikas dahil maaaring umulan anumang oras. Tumakas ang lahat mula sa syudad habang umuulan na lalong nagpapagalit sa Fire Dragon. Pinapanood ito ni Yuji mula sa malayo at iniisip ang sinabi sa kanya ng manager. Minsan lang nagising ang Fire Dragon sa panahon ng ulan at hindi ito naging kaaya-aya dahil sinunog nito ang kanilang bayan at galit na galit sa ulan. Mukhang mangyayari ulit ito ngayon dahil nagsimulang lumabas ang dragon mula sa bulkan at tumakbo palayo ang lobo at mga slimes para sa kanilang buhay. Umabot ang dragon sa syudad at tinitigan si Yuji na pinapanood ang mga taong nagpapanik habang iniiwan nila ang kanilang mga tahanan para masira. Naisip niya na kailangan niyang pigilan ang Fire Dragon sa anumang paraan at may dalawang ilog sa pagitan ng dragon at ng bayan, at hiniling ni Yuji sa lobo na tingnan kung huminto ito sa unang ilog at ang mga yapak ng dragon ay nagpapalitaw ng lava sa lupa at dahil sa init, nagsimula ring mag-evaporate ang tubig ng ilog. Nang lumapit ang dragon sa ilog ay hinihintay ito ni Yuji na huminto, ngunit sa halip na tumigil ay tumuntong ito sa ilog at sumigaw sa sakit at natuyo ang ilog. Naiwan ang mga isda na patay at dahil doon ay nakakuha ng libreng pagkain ang slime.
Naisip ni Yuji na ilang litro lang ng tubig ang kailangan para talunin ang isang lesser fire dragon, ngunit hindi man lang naapektuhan ang tunay na dragon matapos patuyuin ang buong ilog. Habang papalapit ito sa pangalawang ilog ay sumuko na si Yuji sa pag-aantay na huminto ito at inutusan ang kanyang mga alaga na maghanda para sa isang malaking labanan. Nag-aantay din ng kanyang utos ang slime at lobo, at mabilis silang tumawid sa ilog at humarap sa dragon. Ginamit ni Yuji ang Rang Frost spell sa katamtamang antas laban sa dragon, kaso natakpan lang ang isa sa mga paa nito habang nagyayelo ang buong lupa sa ilalim nila. Madaling nakawala ang dragon mula rito at inutusan ni Yuji ang slime na tumalon at gamitin ang freezing spell sa mukha ng dragon. Wala ring naging pinsala ito at ngayon ay sapat na ang galit ng dragon para gamitin ang kanyang fire breath. Ginamit ni Yuji ang Rang Frost spell na mayroong 20 slimes bilang shield sa atake ng dragon habang naghahanap siya ng mas malakas na atake para talunin ito. Wala na siyang nakitang punto sa pagpapatagal pa ng labanan at inutusan niya ang lobo na lumayo habang tumawid ang dragon sa ikalawang ilog at umuungol nang ito'y lumakad papunta sa kabilang gilid. Iniisip ng slime na kung hindi titigil ang dragon ay masisira ang bayan kaso sinabi ni Yuji na sapat na ang oras na kanilang nailaan. Ito ang eksaktong sandaling hinihintay niya, at sinabi niya sa isa sa kanyang mga slime na alisin ang barrier na pinapanatili nito at ang barrier ay nagsilbing dam para pigilan ang daloy ng tubig ng ilog sa simula nito, at ngayon ito'y pinalaya na may sapat na lakas para tangayin ang dragon sa kanyang mga paa. Itinayo ni Yuji ang barrier sakaling tumawid ang dragon sa unang ilog at salamat sa mga slime na nagpapabagal sa dragon, nakakuha siya ng sapat na tubig para sa atake na ito. Pumunta ang lobo para tingnan kung natalo na ang dragon at dahil hindi ito gumagalaw ay inisip niyang nanalo na sila. Ngunit biglang bumangon ang dragon at halos sunugin sila gamit ang kanyang fire breath. Protektado sila ni Yuji gamit ang barrier sa huling sandali at inutusan niya ang lobo at ang iba na lumayo. At saka nag-charge ang galit na dragon ng pinakamalakas nitong atake. Iniisip ni Yuji na maaaring sirain ng atake na ito ang buong bayan sa isang iglap, kaya nagdesisyon siyang gumamit ng pinakamalakas na ice-type spell sa kanyang arsenal. Gamit ang slime na may malakas na gamit ay binibigkas niya ang spell na Permafrost Curse at nagbanggaan ito sa fire breath ng dragon. Magkasabay sila sa lakas ng ilang sandali. Ngunit sa huli ay nadaig ng spell ni Yuji at naging yelo ang dragon kasama ang paligid at habang nabibiyak ang yelo, ito ay bumagsak ng walang bakas ng fire dragon at ang tanging naiwan ay ang jewelry nito sa tambak ng nyebe. Nanghihina si Yuji matapos gamitin ang napakalakas na spell at bukod sa jewelry ay may nakita pa ang mga slime na kakaibang bagay sa mga guho. Bumalik siya sa tindahan ni Giggle at sinabi niyang nakakuha siya ng bihirang jewelry at ipinakita ang Fire Dragon jewelry sa Master Armor Smith at sa kanyang estudyante. Nagulat sila at sinabi niyang panatilihing lihim ito at sumang-ayon si Giggle at nangakong gagawa ng pinakadakilang item na makikita ni Yuji gamit ang jewelry na ito. Pagkatapos ay pumunta si Yuji sa guild at tinanong ang receptionist tungkol sa orden at nalaman niyang bayan ito na may masama na reputasyon dahil mas pinahahalagahan nito ang privacy kaysa sa iba at hindi mabuti sa ibang rehiyon at bisita. Pagkatapos ay inilabas ni Yuji ang ibang bagay na nakita niya mula sa guho at tinanong ang receptionist tungkol dito. Sinabi niya na isa ito sa mga artificial rain machines ng guild at mayroon nito ang bawat guild ngunit nakalagay ang pangalan ng syudad sa isa sa mga ito. At naisip ni Yuji na may kinalaman ito sa syudad na tinatawag na Orden. Ilang araw ang lumipas at natapos na ni Giggle ang gear para sa slime ni Yuji. Binanggit niya na hindi bababa sa legendary grade at matapos ang magalang na pamamaalam, umalis ang tamer sa bayan nang hindi ibinabahagi ang kanyang pangalan at bumalik si Giggle sa kanyang trabaho. Pumunta si Yuji sa Orden at tulad ng sinabi ng receptionist sa nakaraang bayan ay medyo hostile ang mga tao doon at tinitingnan siyang masama. Nagpapanggap siyang tumitingin sa mga quest na nakapost sa Adventurer Guild ngunit wala siyang kinuha. Dalawang lalaki ang pumasok sa gusali para pag-usapan pa si Yuji. Ang kanyang slime ay nag-espiya sa kanila at nalaman niyang sila ay mula sa Blue Moon Cult at pinag-uusapan kung paano siya nasa kanilang listahan ng papatayin ngunit tinanggal ng mga assassin. Pinag-usapan nila ang kanilang kamakailang kabiguan dahil may tumalo sa Fire Dragon sa kabila ng lahat ng kanilang ginawa para magalit ito. At gusto nilang ipaalam ito sa kanilang master na si Walter. Habang iniisip ni Yuji ang lahat ng ito, lumapit sa kanya si Style at ang kanyang batang disciple at dinala siya sa simbahan kung saan gusto nilang sabihin sa kanya ang isang mahalagang bagay.
Sinabi ni Style na may ibang revelasyon na nagdala sa kanya rito at hinihintay niya si Yuji. Kahit na ang guild dito ay nasa ilalim ng kontrol ng Blue Moon ay ligtas sila sa loob ng simbahan at sinabi niya sa pari na siya ay nasa hit list nila, ngunit alam niya na ito at nagdesisyon na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang nakaraan kasama ang isang lalaking nagngangalang Walter. Si Style ay dati ng bahagi ng isang relihiyosong organisasyon na tinatawag na Church of Blue Moon at medyo gangster siya noong kanyang kabataan, nagkamit sila ng mga tagasunod mula sa mga tao na pinabayaan ng lipunan at doon sumali si Walter. Mabilis siyang naging kanang kamay ni Style at nagpapanggap siyang deboto kaso mayroon siyang malalaking ambisyon at kailangang alisin si Style para matupad ang mga ito. Isang araw ay may revelasyon mula sa Diyos na nagsabing dapat niyang buwagin ang Church of Blue Moon, ngunit hindi niya kayang iwanan ang kanyang mga kasamahan at hindi niya sinunod ang revelasyon. Makalipas ang ilang araw ay inatake ang simbahan ng isang marahas na grupo na pinamumunuan ni Walter at lahat ng nasa kapangyarihan maliban kay Style ay namatay. Inagaw ni Walter ang simbahan at binago ito sa isang teroristang cult gamit ang kanyang propaganda. Pinapaniwala ang mga tagasunod sa kanyang mga prinsipyo at idineklarang linisin niya ang mundo. Ito ang dahilan kung bakit pumunta si Style dito para sabihin kay Yuji dahil nararamdaman niyang responsable siya sa gulong ito. Bukod dito ay may isa pang revelasyon na nagsasabi sa kanya tungkol sa isang maruming liwanag na lumilikha ng kaguluhan. Inuutusan siyang gabayan ang Divine Emissary upang mabawi ang kanyang biyaya. Dahil kaya na gamitin ni Yuji ang dagger ng Chaos, kwalipikado siyang maging kinatawan ng Diyos at bayani ng mundo at kailangan niyang harapin si Walter balang araw. Ngunit itinago ni Style ang ilang mahalagang bahagi ng revelasyon na nagsasabing ang kamatayan ng gabay ay magdadala ng Sage, at naniniwala siyang mag-aatubili si Yuji kung alam niya ito. Nag-iisip si Yuji tungkol sa kwento habang nasa kanyang kama, iniisip na pinipilit lang siya ni Style na maging Divine Warrior at pinag-uusapan ang mga alamat. Naalala niya ang sinabi ng receptionist na babae tungkol sa Legendary Tamer at gusto niyang itanong ito sa pari. Ngunit wala si Style sa simbahan at nagdesisyon si Yuji na itanong sa kanyang mga slime kung nakita nila itong umalis sa bayan. Nakita ng isang pares ng slime na pumasok ang dalawang pari sa malalim na kagubatan ng maaga sa umaga, at inutusan ni Yuji silang sundan ang mga pari. Natagpuan ni Style at ng kanyang assistant ang isang madilim na barrier at nilinis ito ni Style gamit ang Divine Magic upang makapasok sila at makarating sa headquarters ng Blue Moon Cult. Sinundan ni Yuji ang kanilang bakas at nakarating siya sa kuweba na may madilim na barrier. Natakot ang mga slime ngunit winasak niya ang sumpang barrier sa isang iglap at pumasok sa kuweba kung saan nakita niya ang grupo ng mga terorista na nakahandusay. Ilang minuto bago dumating si Yuji, pumasok sina Style at ang kanyang disciple sa kuweba at ngayon ay napapalibutan sila ng armadong gwardya. Naalala ni Style ang kanyang mga glory days at pinalakas ang kanyang katawan gamit ang mahika bago pinatumba ang mga gwardya gamit ang martial arts. Pumunta si Style sa kwarto kung saan naghihintay si Walter at ang kanyang mga tauhan. Dito ay ipinakita niya kung gaano siya kagaling sa pakikipaglaban, ngunit habang nakikipag-usap siya kay Walter tungkol sa pagtupad sa kanyang tadhana, trinidor siya ng kanyang assistant sa pamamagitan ng pagtali at pagbagsak sa kanya. Bahagi pala ng Blue Moon Cult ang assistant at inilagay si Style dito para akitin ang bayani kasama niya. Binigyan lang ng pari si Yuji ng dagger para labanan ang Blue Dragon, ngunit lahat ng iba pa ay ginawa niya mag-isa at inatake ang maraming tauhan ng cult at ginawa siyang kaaway nila. Sinabi ni Walter na wala nang saysay ito ngayon dahil ang kanilang plano ay umabot na sa huling yugto, at sa tulong ng kanilang Diyos at bagong paraan para ma-access ang kanyang kapangyarihan, babaguhin nila ang mundo ayon sa kanilang gusto. Habang nagbibigay ng kanyang tipikal na talumpati ang kontrabida, sinabi ni Style na tiyak na darating si Yuji at kung ang kanyang kamatayan ang mag-uudyok dito para iligtas ang mundo, handa siyang mamatay. Tinupad ni Walter ang kanyang hiling at gumamit ng arcane magic para bitawan ang sumpa sa lahat ng kanyang tauhan na naging mga walang utak na ghoul monsters, at si Style ay natakot sa kanyang kalupitan subalit tumawa lang ang kontrabida, at habang malapit nang mamatay si Style sa kamay ng kanyang dating assistant ay biglang pumasok si Yugi sa kwarto na may malakas na ingay. Tinalo niya lahat ng ghoul monsters sa daan at kahit gusto niyang magtanong ng isang bagay sa pari, nakita niyang hindi ito ang tamang oras para doon at agad na binago ni Johan ang kanyang atensyon sa mas malaking banta at nagpaputok ng fireball kay Yuji na nablock lang niya gamit ang simpleng barrier bago niya tinanggal ang magic rope sa paligid ng pari.
Nagkaroon sila ng kaunting pag-uusap tungkol sa sitwasyon bago ipinakilala ni Style si Walter sa kanya na sabik makilala ang bayani at habang nakikipag-usap sa kanila ang kontrabida, na kumpleto na ng kanyang magic cyberpunk device ang trabaho nito at habang nagiging stable ang enerhiya sa mga circuit sa lugar, inutusan niya ang kanyang mga ghoul na atakihin si Yuji. Tumalon sila patungo sa kanya ngunit ginamit niya ang kanyang mga slime para e-blast silang lahat gamit ang fireballs, samantala, lumipat si Walter sa mas malalim na parte ng kanyang kastilyo at isinara ang pinto sa likod niya. Pumunta siya sa kanyang trono at umupo sa kanyang espesyal na magic chair na nagbibigay sa kanya ng lahat ng magic na naipon niya at nagpapalaki sa kanyang mga muscles, kasabay ng pagiging malapit ni Walter sa pagkumpleto ng kanyang power-up, pumasok sina Yuji at ang pari sa kwarto. Sinabi ni Walter na saksihan nila ang kanyang pagbabago at nag-transform siya sa isang ghoul-like na monster habang nagsisimulang mag-alog ang kastilyo. Nagdesisyon si Yuji na tapusin ito agad sa pamamagitan ng pagpapaputok ng fireball sa kanya, ngunit walang epekto ang atake nito sa kanya. Inatake niya si Yuji at gumawa ng malakas na impact gamit lang ang isang suntok, ngunit nailigtas siya ng lobo at napansin ni Yuji na ang kontrabida ay nag-infuse ng sarili niya sa Dragon's Grace at hindi pa kumpleto ang kanyang pagbabago. Nagkaroon siya ng pakpak, pangatlong mata, sungay at lumaki ang kanyang mga kuko at lumabas pa ang isang buntot mula sa kanyang likuran habang nagbabago siya mula sa Ghoul King, tungo sa isang Ghoul Dragon. Nag-charge siya ng laser beam para iputok sa kanyang dating kaibigan kaso na-block ito ni Yuji gamit ang kanyang mga barrier. Dahil hindi ito umubra ay tumalon si Walter para sa pisikal na atake kaso may inilagay si Yuji na slime sa ibaba para mag-launch ng fireball sa kanya. Mas mabilis na siya ngayon at iniilagan niya ang atake at nagsimulang lumipad sa itaas nila, sinasabing saksihan nila ang kapangyarihan ng dakilang dragon at naisip ni Yuji na iiwasan ng kanyang kaaway ang mga individual na atake kada oras, kaya inutusan niya ang lobo na tumalon pa opensa at ihagis ang mga slime sa ere. Pagkatapos ay nag-launch siya ng fireball barrage kay Walter na sapat na mabilis para iwasan ang mga fireball na umuulan sa kanya, nagdagdag si Yuji ng isa pang unit para barilin siya mula sa harapan, at pagkatapos ng ilang mintis na pag-atake ay natatamaan nila siya. Ngunit masyadong malakas si Walter para matalo ng mga ganitong maliit na spells, nagdesisyon si Yugi na ilabas ang kanyang lihim na sandata at pinasa niya ang isang slime sa lobo at pinrotektahan ito mula sa energy blast ng kontrabida habang kinukuha nito ang espesyal na armor at isinusuot ito. Handa na ang dalawang geared na monsters na harapin ang huling boss at binigyan sila ni Yuji ng boost sa kanilang pisikal at magic na kakayahan, mabilis na dumadaan ang lobo sa kuweba, tumalon at umaatake kay Walter ng sapat na bilis para ilagay siya sa alanganin. Inilor ng lobo si Walter sa tamang posisyon at tumalon ang armored na slime at nag-launch si Yuji ng napakalaking fireball sa kanya na masyadong malakas at para kay Walter, ay hindi na niya ito matiis at napatumba siya sa lupa. Bumangon siya muli at napansin niya ang kanyang mga nahulog na tauhan at sinipsip ang kanilang enerhiya para magpagaling, lumipad siya patungo kay Yuji at nag-launch ng isa pang fireball na nagpapabagsak sa isa sa mga braso ni Walter na hindi lamang niya agad pinagaling, ngunit lumaki rin siya ng isa pang braso sa pamamagitan ng pagsipsip ng enerhiya mula sa kanyang mga nahulog na kasamahan. Lumakas at bumilis siya at binaril siya ni Yuji ng fireballs mula sa lahat ng anggulo kaso walang epekto ito dahil masyadong mabilis siyang magpagaling, naisip ni Yuji na dahil ito sa sobrang lakas ng Dragon's Grace, ngunit may naisip siyang ideya at tumakas sa likod ng lobo habang inaatake siya ni Walter. Nangunguna si Yuji habang hinahabol siya ni Walter at patuloy niyang dinidiskaril si Walter gamit ang mga fireball at pinapagamit sa kanya ang enerhiya ng kanyang mga kasamahan para magpagaling, ngunit habang ginagawa ito ni Walter, ginamit ni Yuji ang cursed na spell at ginawang bato ang mga binti ni Walter na nagpapagaling. Nagulat ang kontrabida ngunit patuloy pa rin siya sa kanyang atake at naglunsad ng sunod-sunod na suntok kay Yuji, na protektado ng kanyang mga barrier kaso napakalakas ng mga suntok at nagsimulang magbasag ng lupa at magbitak sa mga barrier. Noong malapit nang masira ang mga barrier ay ipinaalam ng mga slime kay Yuji na handa na sila para sa susunod na plano, inilunsad ng mga slime ang isang magical net sa kanya, una ay nagparalisa ito kay Walter at pagkatapos ay pinapalibutan siya ni Yuji ng magical net mula sa lahat ng panig. Gumamit siya ng Hellfire of Decimation at tinalo ang kontrabida na nasunog at naiwan na kalahati na lang ng kanyang katawan pagkatapos ng huling atake,
Tumawa si Walter na nagsasabing hindi mahalaga kung sino ang mananalo at nanalangin sa kanyang Diyos na gawin ang tunay na revelasyon ngayon. Namatay si Walter kasabay ng panalangin iyon at habang nagdiriwang ang mga slime, naisip ni Eugene na masyadong madali ito at sumang-ayon si Style sa kanya at sinabi niyang may nakakahinala sa nangyari. Bigla siyang napatunayang tama nang mag-activate ang mga makina at magic circuit na kumalat sa buong kastilyo. Sinimulang higupin ng lahat ng Dragon's Grace mula kay Walter at sa kanyang mga patay na tauhan ang enerhiya. Ang enerhiya ay nagtipon sa tuktok ng kuweba at isang maliwanag na liwanag ay nagbago sa isang bumagsak na bituin na nag-transform sa isang humanoid pagkalapag nito. Ito ay pinagsamang tao at dragon at nagpakilalang siya ang sage. Tinanong ni Yuji kay Style kung iyon ba si Walter at sinabi ng pari na may huling bahagi ng revelasyon na hindi niya sinabi sa kanya. Nabanggit doon na ang kamatayan ng gabay ay magdadala ng sage at handa siyang mamatay para maging si Yuji ang sage na magliligtas sa mundo. Ngunit mukhang mali siya at si Walter pala ang mamamatay para maglabas ng tiwaling sage. Tinanong ni Yuji kay Style kung sino ang sage at sinagot niya na noong lumaban ang Divine Emissary sa Blue Dragon noong sinaunang panahon, nawala ang buhay niya kasama ng dragon. Inilaan ni Walter ang buhay niya at ng kanyang mga tauhan para muling buhayin ito gamit ang isang seremonya na katulad ng isang spirit summon. Ngunit sinabi ni Style na walang banal sa sage sa ngayon at ginamit ng corrupt na sage ang Hellfire of Demise at winasak ang buong lugar, ngunit sa puntong iyon ay nakaprotekta si Yuji sa kanyang sarili kahit na nagulat siya na ginamit laban sa kanya ang kanyang paboritong atake. Ang buong kagubatan sa ibabaw ng kastilyo ay naging love escape, at habang lumilipad ang corrupt na sage ay nagdesisyon si Yuji na harapin ito at nilagyan niya ng lahat ng uri ng boosts ang kanyang mga alaga at dinala ng lobo ang slime para umatake sa corrupt na sage, ngunit madali itong naharangan ang fireball at gumanti gamit ang Hellfire of Decimation. Halos hindi naiwasan ng lobo ang atake na maaaring pumatay sa kanya ng 100 beses. Inutusan ni Yuji ang kanyang mga slime na maghiwalay at tumalon sila gamit ang pisikal na barrier at ginamit niya ang fireball barrage laban sa corrupt na sage na hinarang lahat ng atake gamit ang mabilis na galaw at isang barrier. Malapit nang umatake ang sage sa isang nakakainis na slime gamit ang Hellfire, iniligtas ni Yuji ang slime gamit ang Monster Stealth skill at saka inatake ang sage gamit ang Gear Power Fireball, ngunit naharangan din iyon. Naisip ng ating bayani na maubos ang kanyang mana sa ganitong paraan at tila walang hanggan ang mana ng kanyang kalaban, batay sa dami ng Hellfire na ginamit nito kaya inutusan niya ang kanyang mga slime na magsama-sama at gamitin ang Ranged Frost spell sa buong lakas, ngunit protektado ng corrupt na sage ang sarili gamit ang barrier shield at binasag ang yelo sa paligid niya. Agad na inatake ulit siya ni Yuji ng maraming fireballs na pinagsama sa isang malaking atake, na nagtulak dito pababa sa lupa subalit hindi pa rin ito sapat at ginamit ng corrupt na sage ang Hellfire spell sa pamamagitan ng pagpapalakas nito ng 10 beses, at ginawa rin ito ni Yuji. Sa kanilang magkatumbas na lakas na atake ay sa huli ay nanalo si Yuji at tinamaan ang corrupt na sage, ngunit masyado na siyang maraming nawalang MP at iniisip niyang hindi na siya makakalaban pa ng ganito. Subalit ang kontrabida ay hindi man lang nagkagasgas ng nakaraang atake at sinabing oras na para magdala ng kaligtasan sa mundo, nagpa siya itong gamitin ang kanyang pinakamalakas na tactics at pinagsama-sama ang natitirang Dragon's Grace sa lugar, at nag-concentrate ito sa isang bola bago kumalat sa buong kontinente at sinisingil ang artificial rain machines dito. Madilim na lilang ulap ang kumalat sa buong rehiyon at ang ulan na bumuhos mula rito ay nagpapabaliw sa mga halimaw saan man. Nahihirapan ang mga tao sa iba't ibang bayan na harapin ang mga nabaliw na halimaw at tinutulungan sila ni Yuji gamit ang slime na naiwan niya. Lumutang ang corrupt na sage at tinawag si Yuji na batang sage, sinasabing nawala ang kanyang buhay sa pagtangkang pigilan ang dragon at ito'y nagdulot ng sakit at pagsisisi sa kanyang kaluluwa. Sinabi nito na kahit ilang sage pa ang ipanganak ay mas malalakas na dragon ang darating at maglulubog sa mundong ito sa kaguluhan. Kaya nais nitong iligtas ang mundo mula rito sa pamamagitan ng pagwasak sa sarili. Naintindihan ni Yuji na baliw lang ang kanyang kalaban at inatake siya ng corrupt na sage gamit ang Hellfire at dahil hindi kayang protektahan si Yuji ng kanyang barrier ng matagal, ginamit niya rin ang kanyang Hellfire para kontrahin ito. Ang kanilang laban ay lumikha ng nuclear fireworks sa langit at habang namamangha si Style sa kanilang paglalaban,
Nakatanggap siya ng isa pang revelasyon at nahihirapan si Yuji sa kanyang sariling laban kaso sinabi ng kanyang slime na inaatake ng mga halimaw ang bawat bayang kanyang binisita at pakiramdam niya ay obligado siyang tumulong. Sinabi ng corrupt na sage na hindi sapat ang kanyang kapangyarihan para iligtas ang mundo at habang pinipigilan siya ni Yuji, nag-multitask siya at natapos na hindi niya kaya na iligtas ang lahat. Subalit lumalabas na ang kanyang mga nakaraang kabayanihan na gawain ay nagudyok sa lahat ng nakilala niya na protektahan ang kanilang tahanan gamit ang kanilang sariling kapangyarihan, nakahinga ng maluwag si Yuji at napagtanto na sa kanyang nakaraang buhay, lagi niyang sinusolo ang lahat ng problema at hindi humingi ng tulong sa iba. Naging ugali niya ito at kumilos siya mag-isa kahit sa mundong ito, ngunit ngayon iniisip niyang hindi masama ang pagkakaroon ng ibang tao na magbahagi ng kanyang problema. Nagpasya siyang suportahan ang kanyang mga kaalyado at nagcast ng iba't ibang pisikal at magical na boost sa kanila at naging sapat na silang malakas para ipagtanggol ang kanilang mga bayan. Ngayong handa na ang lahat at nais ni Yuji na mag-focus sa kanyang laban sa huling kontrabida, ngunit bago iyon ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Style na nagsasabing galit ang Diyos at kapag nagtagpo ang araw at buwan, maghahatid siya ng kanyang hatol. Iniisip ni Yuji na hindi siya maaaring maghintay para sa tulong ng Diyos at inubos niya ang mana restoration potion na ibinigay ni Drad, na nagbalik sa kanyang pinakamataas na anyo at inutusan niya ang lobo na alagaan si Style habang siya'y tumalon gamit ang mga barrier upang makaharap ng direkta ang corrupt na sage, na nagtanong sa kanya kung bakit siya lumalaban sa landas ng kaligtasan. Tinanong niya si Yuji kung bakit siya nagpupumilit na iligtas ang mundong ito, at naisip ni Yuji ang mga kaibigan na kanyang nakilala dito at kung paano hindi kailangan ng mundong ito ang isang bagong landas. Nagustuhan ng corrupt na sage ang kanyang sagot at sinabi na bilang mga sage, dapat silang magduelo hanggang sa isa na lamang sa kanila ang matira, ngunit kumpiyansa siyang siya ang mananalo. Paulit-ulit nilang ginamit ang Hellfire at sinabi ng corrupt na sage na may limitasyon sa kung gaano karami ang mahika ang kayang hawakan ng katawan ng tao. Ngunit wala siyang ganitong limitasyon at alam ni Yuji na ito ang totoo, ngunit nakatanggap siya ng mensahe na magagamit niya ang Divine Strike spell at nagtaka siya kung ito ba ang hatol na natuklasan ni Style sa revelasyon. Dahil nagamit na niya ang skill na ito dati laban sa Blue Dragon, ginamit niya ito muli ng walang pag-aalinlangan at tinamaan ang corrupt na sage ng Divine Lightning at binagsak ito sa lupa. Ipinapakita pa rin ng system screen na magagamit niya ang Divine Strike, kaya nagpa siya si Yuji na gamitin ito hanggat kaya niya. Sa dulo nito ay nakatayo pa rin ang corrupt na sage kahit na nahihirapan siya sa stun effect ng Divine Strike. Nagdesisyon si Yuji na gumamit ng mas malakas na paraan para patayin ito at inutusan ang kanyang slime na maghanda sa formation habang naghanda rin ang corrupt na sage ng kanyang pinakamalakas na atake. Inihagis ni Yuji ang Dagger of Chaos sa langit at ginamit ang Divine Strike dito. Nilinaw ang madilim na ulap habang maliwanag na kumikinang ang punyal at sa parehong oras, lubusang tinatabunan ng buwan ang araw at natutupad ang unang bahagi ng revelasyon na natuklasan ni Style. Kinuha ni Yuji ang punyal at bumaba patungo sa corrupt na sage na malapit ng ilunsad ang kanyang pinakamalakas na atake nang siya ay nabilanggo sa 6 na layer ng barrier. Ngunit madaling nabiyak ang mga layer na iyon at ginamit ni Yuji ang kapangyarihan ng Fire Dragon Jewelry Gear, upang mag-cast ng malakas na isolation array upang ikulong ang sarili at ang corrupt na sage sa loob nito. Pagkatapos ay sinaksak niya ang corrupt na sage ng punyal at pinalabas ang enerhiya ng Divine Strike sa loob ng katawan nito. Hindi kayang tiisin nito ang lahat ng enerhiyang iyon at nagsimulang mag-crack hanggang sa wakas ay sumabog ito. Sinisira ang hindi masisira na isolation array kasama niya at ang malakas na boom ng pagsabog ay nilinaw ang mga ulap sa buong kontinente. Hindi nasaktan si Yuji kahit pagkatapos ng malakas na pagsabog at kumikinang sa gintong liwanag, tanging nakatingin lang si Style sa kanya na may paghanga at nang mahawakan niya ang lupa, bumagsak siya ngunit nanatili ang kanyang kamalayan. Ngumiti siya at iniisip na sa wakas ay nailigtas na niya ang mundo. Hindi nagtagal si Yuji para magdiwang dahil ang Ordean ay ang baluarte ng Blue Moon Cult at hindi sila magiging nasa mood para mag-party pagkatapos ng kanilang pagkatalo. Kinumpirma niya ang kalagayan ng iba pang mga bayan mula sa kanyang mga slime at lahat ay nagdiriwang ng kanilang tagumpay. Ang mga slime kasama si Yuji ay sumayaw din sa tuwa, at naisip niyang mabuti na masaya ang lahat. Ilang araw na ang nakalipas mula sa labanan, kaso sa kabila ng pagkatalo sa muling nabuhay na sage ay hindi pa rin nagkaroon ng malaking epekto ang ating bayani sa tunay na lalim ng Blue Moon Cult.
ang mga lalaki sa Ordean ay nagpulong at iniisip ng kanilang superior na hindi malaking bagay ang pagkamatay ni Walter dahil kumpleto na ang kanilang huling sandata na tinawag na purifiers. Hindi na ito maihahambing sa isang nuclear reactor at naging parang bagay na mula sa mga pelikulang sci-fi, kapag sumabog ito ay madadami nito ang buong kontinente at sinabi ng lalaking namamahala sa kontinenteng ito na matatapos ang kanilang mga buhay kapag pinasabog ang purifiers. Ngunit kinakailangan itong sakripisyo para maabot nila ang kanilang huling layunin at talunin ang itim na dragon ng pagkasira. Ito ang tunay na misyon ng Blue Moon Cult at hindi sila mag-aatubiling gawin ang anuman para dito. Salamat sa slime na naroon, narinig ni Yuji ang lahat at napabuntong hininga dahil nasira ang lasa ng kanyang pagkain. Mayroon pang mas maraming bagay na kailangan niyang harapin at isa pang dragon na kailangan niyang talunin. Pagkatapos ay sinabi ng kanyang slime na may bisita sila at isang malaking tigre ang lumabas habang marami pang tigre ang pumapalibot sa ating bayani, kaya pinagpasyahan niyang patayin lang sila. Kinabukasan, pumunta siya sa pinakamalapit na bayan at sinabi niyang gusto niyang kumuha ng tiger hunting quest dahil tapos na niya ito. Sinabi ng receptionist na ito ay isang malaking tagumpay at gusto niyang idagdag ito sa mga resume ng lahat ng kasama niya sa partido, ngunit sinabi ni Yuji na mag-isa lang siyang gumawa nito. Inisip ng babae na ito ang trauma niya at noong nawala ang kanyang mga kasama sa partido, naisip niyang hindi sila umiral at nagsimula siyang umiyak at mabaliw siya, ngunit lumabas ang boss ng guild at nakita niya na pinatay ang mga tigre ng isang tao lang gamit ang fire magic. Sinabi ni Yuji na isa lang siyang tamer nang tanungin siya kung siya ay isang mage. Ang masamang balita tungkol sa kanyang privacy ay narinig ng boss ng guild ang tungkol sa isang tamer na may pambihirang kakayahang mahika. Sa kabuuan, kinilala ng guild si Yuji bilang alamat na bayani na nag-iisa na nagtalo ng hindi mabilang na mga halimaw, nagligtas ng maraming lungsod at maging mga alamat na dragon ngayon na lubusan na niyang naalis ang kanyang mababang profile, hindi niya alam kung ano ang gagawin mula ngayon. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.